President Aquino reports that his just concluded trips to China and Myanmar enabled him to forge stronger ties with other Asian and Latin American countries. The president returned home early this morning from Beijing, where he attended the APEC Leaders Summit in Naypyidaw for the 25th ASEAN and related summits. In those meetings, the president and other world leaders tackled various issues, including trade, climate change, the Ebola virus, terrorism, and territorial disputes. More details from Rocky Ignacio. President Aquino described his trip as timely to attain more economic opportunities and measures to cope with global challenges such as climate change, the spread of Ebola virus, and terrorism in the country. The president arrived in Manila after attending the APEC leaders meeting in China and the ASEAN summit in Myanmar. Nakikita niyo naman po, kahit madaling araw na galing sa bagong schedule, pasigla ang delegasyon dahil nakauwi na sa Pilipinas at makakapagpapagod sa inyo ng magandang balita. Napapanahon na po ang mga tinulong natin kalakayan dahil kasabay ng politiko ng mga paligid. Tungo sa kabaran, lumarating ang mga hamon walang tingnan ng teritoryo. Pagbabago ng klima, pagkalat ng Ebola virus at terrorismo. Sa bawat mga pinagiging natin sa Beijing at Naypyidaw, ipinakita natin ang Pilipino ay may magsakit, hinaharap ang problema hindi sa naranasan ito at handa pa rin magkaroon sa pagtulong sa mga hamon. The president said the two meetings gave an opportunity to establish good relations with other world leaders. Nakita po natin ang bisa ng harapang ipakita sa iba't ibang world leaders at sa ganitong paraan nakapalagay ng loob na buong tiwala at napapadali ito ang lahat ng ating pumilay. Mas madali ang makiusap at mas madali rin naman magbigay ng tulong dahil sa itong pagkakataon. Sa APEC Summit, nagkaroon tayo ng pagkakataon makakaw-papalan na mga pinunong bihira natin makasama kapag buwag-biyahe tayo. Partikular na ang mga nasa Latin America. Ang biro nga po sa ating mga tratado, ang laki na gagawin natin sa mga foreign trips dahil kasama na natin iba't ibang mga pinulong sa isang venue at pwede na natin yung magpalalim ng ugnayan sa pagitan natin mga bansa. Nabubukangat ang tiwala at stabilis na mapapakinabangan ng mga mayroong benepisyo ng mga kasaluan. This include with his brief encounter with Chinese President Xi Jinping, their first meeting amidst tensions in the West Philippine Sea. Sa darinig po natin, nakausap si Pangulong Xi Jinping ng China nung nasa Beijing tayo. Nagpasalamat tayo sa mahilig na pagkaroon sa ating delegasyon sa pagkakataong simulan ng proseso patungo sa masutuloy pag-ikaw-ugnayan. Sinabi rin po natin na ang pangunahin natin layunin ay ang pagpapaundan sa kalagayan ng ating mga kababayan. At dito nakabatay ang ating mga desisyon. President Aquino gave special mention about his meeting with the leader of Papua New Guinea that would enhance good cooperations in agriculture, education, public health, and finance. The president also received good review on Philippine economy from the chief executive officer of an international credit rating agency, Moody's, at the sidelight of the APEC summit. Sa mga pinunong ng bansa, nakipag-usap rin tayo sa mga pinunong ng ibang kumpanya. Kabilang dito ang chief executive officer ng Moody's na si Raymond Pacquiao, na nagsabing bihirang-bihira raw mangyari na may credit ratings upgrade na sa isang bansa, bibigyan pa ng tinatawag na positive outlook. Tandaan po namin nangyari ito sa panahon at konservatibo ang mga credit ratings agency. Sa kabila ng mas mataas sila mga standards, mataas pa rin ang nakuha natin mga. Bukod pa po rito, pagkinahanan namin sa atin na bagay sa ating mga indicators. Sa buong mundo, ang ating banking system naman ay nabigyan ng positive outlook. World leaders have already expressed their support to the Philippines as next host of the APEC Leaders Summit. The president hopes that the seeds planted during the APEC and ASEAN summits would bear fruits. Isa po ito napakagandang pagkakataon para ipakita tunay na means for fun in the Philippines. Nakakitiyak po, kung habang nalipagtulong na ating mga minamahal ang kabayan, hindi tayo mapapaya maski ikumpara sa nagawa sa Beijing, China na dihamak ay mas mayaman at mas maraming kababayan kaysa sa atin. Magpapasalamat tayo sa mga nagpahayag ng suporta at pagtitiwala sa kapupay ng ating pagiging host sa APEC meeting next week.
For the People's Television, Rock Ignacio.